Madaling araw pa lamang ay dagsa na din ang mga estudyante sa mga paaralan tulad na lamang sa Batasan Hills National High School na nadagdagan pa ang bilang ng mga estudyante. Ang diskarteng ginawa ng paaralan para matugunan ang dami ng mga mag-aaral. Alamin natin sa sentro ng balita ni Joshua Garcia live. Angelique, libo-libong estudyante ang dumagsa sa mga paaralan sa Quezon City ngayong unang araw ng pasukan. Kaya maliban sa shifting ng klase, ang schedule ng klase ay pinatutupad pa rin ang blended learning. Bagamat napaghandaan ng Batasan Hills National High School ang bilang ng mga estudyante na papasok, isa sa mga pagsubok na kanilang kinakaharap ay ang kakulangan sa silid-aralan. Nasa 400 estudyante kasi ang nadagdag sa kanilang naitala batay sa datos nila nitong nakaraang ika-24 ng Agosto. As of August 24, yung data namin ay 18,302. So mas malaki ito ng 400 nung last year kasi nung last year meron kaming 17,900 students. Since kulang nga ng room, no? Ang ginawa kagad namin dyan, meron kaming 2 shifts, no? May pang-umaga sa may pang-hapon. Aside from that, meron kaming blended na sinasabing 3 days ang bata nasa school at 2 days naman nasa bahay. Sa ngayon ay may 322 classrooms sa BH-NHS at ayon kay Escolano, kakailanganin pa nila ang karagdagan na nasa mahigit 50 classroom para matugunan ang bilang ng kanilang mga estudyante. Mapapansin naman na mas simple o malinis na mula sa mga classroom decors ang mga silid-aralan. Katulad na lamang ng sa Cory Aquino Elementary School, na kung dati ay maraming nakapaskil, ngayon ay wala na halos nakalagay sa mga dingding, maliban siyempre sa whiteboards o blackboards ng mga teacher, na siyang nagustuhan ng ilang estudyante. Anila, mas nakakapag-focus daw sila sa lesson. Malinis po. Dahil? Kasi po minsan po nakaka-distract din po kasi madami pong nilalagay na kung ano-ano kahit di naman po kailangan. Bagamat mas nakakaengganyo ang class decor sa ilang estudyante, pabor din ng ilang guro sa mas malinis na classroom walls. Bukod anila sa mas madali nilang naihahanda ang mga silid-aralan, ay mas nakakatipid silang mga guro dahil kadalasan sila din ang gumagaso sa dekorasyon. Opo, practically po speaking po, makakatipid po kami. Tsaka ano na rin yung effort. Hindi na matagal yung pag-aayos ng classroom, simple lang. Angelique, maliban naman sa shifting schedule at blended learning na nabanggit natin kanina na ginagawa ng mga paaralan para matugunan ang pangangailangan ng mga estudyante sa kabila ng tumataas sa bilang nito, ay nagpadala na rin ng nasa mahigit 500 na guro ang Quezon City School Division Office para sa karagdagan sa mahigit 600 guro na meron ngayon, partikular na nga itong Batasan Hills National High School. Angelique? Yes, Joshua, yung blended learning na ginagawa dyan sa eskwelahan na yan, ito ba'y optional? Pwede mong pumili ang estudyante at anong levels ang sakop nito? Maigi nga nabanggit mo yan, Angelique, dahil naitanong natin yan kanina sa pamunuan ng BH-NHS at ayon sa kanila, applied ito o pinatutupad nila ito sa lahat ng levels from grade 7 to grade 12 maliban sa SPED dahil hindi naman ganun karami yung kanilang mag-aaral dito. At ito nga ay para matugunan yung tumataas pa rin na bilang ng kanilang mag-aaral dito sa kanilang eskwelahan. Angelique? Okay, and Joshua, kamusta naman ang paligid ng eskwelahan? Ligtas ba ang kapaligiran para sa mga mag-aaral dyan? Yes, Angelique, tama ka dyan. Kanina nag-ikot kami mula dito sa Batasan Hills National High School. Actually, magkatapat lang naman ito. Katapat niya yung Cory Aquino Elementary School. At napansin natin na kung dati may mga ilan-ilan na mga nagtitinda pa, ngayon wala na. At maliban nga dun sa mga uniform personnel ng lokal na pamahalaan ng lungsod, dito nga sa Batasan Hills, ay nananatili ang presensya ng kapulisan para tiyakin ng seguridad at kaayusan sa kapaligiran ng mga paaralan. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.